Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jovel. Taong 1995, Sitio Barasan. Ang pangunahing hanap buhay ng pamilya ni Jovel ay paunguha ng mga bagay sa ilog. Sa tatlong magkakapatid, tanging siya lamang ang nagpatuloy ng gawain mula nang pumanaw ang ama. Alam niyang delikado at mahirap ang ganitong trabaho. Ngunit dahil sa respeto at pagmamahal sa ama, ipinagpatuloy niya ito kahit maayos naman ang pamumuhay nila. Madalas, inaabot si Jopel ng mahabang oras sa pagsusuyod ng ilog. Makuha lamang ang tamang pino ng buhangin. Depende sa kung anong klase ang pinapakuha sa kanya. Ang aga mo namang aalis, anak. Hindi ba sa susunod na linggo pa ang order ni Mr. Santos? Nawiwili ka dyan sa ginagawa mo, ha? Ay magpahinga ka din. Kaya nga kumuha tayo ng katiwala para hindi puro ikaw yung sumusuyod sa ilog. Wika ng ina na itago na lang natin sa pangalang Jonah. Oo nga, Jopel, tama si nanay. Bakit hindi mo turuan ang mga kasama mo dyan? Sa tagal nila sa atin, hindi pa ba nila kabisado ang kinukuha? Sa kabunso, tignan mo nga yung sarili mo. Mukhang mas matanda ka pa sa amin ni Kuya Jerome. Naku, pasalamat ka, wala dito yon. Nakapagtapos ka naman. Bakit hindi mo gamitin kaysa nagtsatsaga ka dyan? Wika ng kapatid na itago na lang natin sa pangalang Jason. Nay, kuya, ito po yung gusto ko eh. Saka masaya po ako sa ginagawa ko. Ayoko lang din pong bitawan yung negosyo na nagtaguyod sa atin ng ilang taon. Saka sayang naman po yung dami ng parokyano sa pwesto natin. Pinaghirapan to ni tatay na marating. Kaya bilang ganti, iingatan ko po to hanggat kaya ko. Wika ni Jopel. Kahit na anak, napakadelikado ng panahon ngayon. Alam mo ba ang balita nung nakaraang linggo? May nalunod daw kakasisid. Ang sabi, hindi talaga nalunod. Labasan niya ng halimaw yung ilog na yan. Nag-aalala kami, anak. Sa kapapasok ang buwan ng Hunyo, hindi tumatanggap ng order ang tatay mo sa ganitong buwan. Papasok ang piyesta ng De San Juan. Halos taon-taon, may nalulunod sa ilog. Napabuntong hininga ang binata habang nakikinig sa paalaala ng pamilya. Naiisip niya na sa tagal na ginagawa ang paninisid, ngayon pa ba siya matatakot sa mga haka-haka? Ilang taon na siya ang humawak ng negosyo. Hindi siya sumusunod sa mga nakagawian ng ama. Dala ang pangkayod at mga gamit para sa paunguhan ng buhangin. Sinama niya ang dalawang katiwala na itago na lang natin sa pangalang Miko at Gabo. Merong 4 na nakailerang balsa na pwede nilang gamitin para malagyan ng buhangin. Iba-iba ang laki depende kung saan nila gustong sumakay. Umaga na ng mga oras na yun. Papasikat pa lamang ang araw. Pumailog na sila dahil may oras ang pagtaas at pagbaba ng tubig. Kabisado na nila ang lugar kung saan naiipon ang mga pinong buhangin dahil sa agos ng tubig. Halos kalahating oras pa ng pagsasagwan bago nila narating ang lugar na sinusuyudan. Kaunting pagpapaliwanag sa lugar. Habang pababa ng pababa ang tubig, unti-unting kumikitid ang espasyo para sa bangka. Nahati sa gitna ang lugar. Mataas ang lupa sa gitnang bahagi ng ilog, samantalang mababa naman ang magkabilaan. Tsaka lang ito papantay pag tumaas muli ang tubig sa ilog. Miko, ikaw na muna yung sa taas ng balsa, ha? Salitan tayong 3. Hindi kasi pwedeng sabay-sabay tayo eh.
Walang tagakapit sa kawayan. Wika ni Jopel. Paano kung itali na lang natin? Ayan o, may malapit na puno ng bakaw. Mahaba naman tong panali, saka ayoko pong nagiintay lang sa inyo. Mas mapapabilis po tayo kapag tatlo tayong sisisid. Wika ni Miko. Mga manong, hamunin ko tong si Miko kung sino mas mabilis sumuyod ng graba. Sige na Miko, paunahan tayo sa pagpuno ng balsa. Dito ako sa kabilang dulo at dyan ka naman sa kabila. Mamaya na natin takalin. Manong, hindi ba tayo kakarga ng graba? Nararamdaman ko sa pako na hindi pa pino yung buhangin dito eh. Wika ni Kabo. Sige lang, ikarga nyo na lang kung anong mahahakot nyo. Ibabahagi na lang natin pagdating sa pwesto mamaya. Masasala din naman natin yan. Hindi basta matutukoy kung saan ang mababaw o malalim na lugar. Kaya kailangan ng taong eksperto sa pagsisid. Dahil sa palaging pagsuyod ng buhangin, may ibang parte ng ilog na nagkakaroon ng kantil o yung bigla na lamang lumalalim. Meron namang labas ang lupa sa gitna at yung bawat gilid ay lagpas tao ang lalim. 3 oras ang lumipas at natapos na nila ang ginagawa. Halos mapuno ang balsa. Medyo may kalayuan ang pagdadalhan. Mahirap para sa kanila ang sakyan pa ang balsa. Lalo pat halos kalahating dangkal lang ang pagitan nito sa tubig. Minabuti nilang itulak na lang at languyin ang kahabaan ng ilog. Napakatahimik ng lugar. Mga huni ng ibon ang maririnig. Bago ang bagsakan ng buhangin, meron muna silang madadaanang lugar. Kung hindi ka sanay ay siguradong matatakot o mangingilabot ka. Umikot sila ng ruta. Hindi makadaan ang balsa sa kaninang dinaanan dahil sobrang babaw ng tubig. Maghihintay pa uli ng ilang oras para tumaas at makalusot. Kaya minabuti nilang umikot. Palagi naman nilang ginagawa ito sa tuwing ganon ang sitwasyon. Magmadali tayo. Sana pala, dun tayo umikot sa kabila pa. Naku, mukhang hindi pa din kasya yung balsa dito eh. Malayo pa naman yung daan pabalik. Sobrang babaw. Hindi madali ang pag-usad natin lalo pat. Napatigil si Jopel sa pagsasalita nang masipat ang tila maliit na kamay na nakahawak sa balsa. Kakaiba ito sa kamay ng normal na tao. Tinitigan niya at binilang ang nakahawak. Nagtataka siya kung bakit may pang-7. Kinusot niya ang mga mata at napaisip na baka guni-guni lang. Kahit mahirap, pinagtulungan nilang iusad ang balsa. Hindi siya nagpalata sa mga kasama na merong kakaiba. Bagaman natatakot, pinili niyang kumalma. Kinakausap ni Jopel ang mga kasama upang malibang at hindi makita ang kakaibang kamay na nakakapit sa balsa. Sa unang pagkakataon, sa buong buhay ng paninisid ng buhangin, ngayon pa lang niya naramdaman ng takot. Lalo pat mahirap ilusot ang balsang nasakyan nila dahil sa laki at lapad nito. Manong, anong gagawin natin? Hindi tayo makakausad dyan. Maghintay na lang tayo ng pagtaas ng tubig. Wika ni Miko. Ganon din naman kung babalik tayo eh. Maabutan na din tayo Miko. Patanghali na oh. Tignan mo. Umikot na ang daloy ng tubig papasok doon. Sandali lang yan at makakadaan na tayo. Itabi muna natin, Manong. Wika ni Gabo. O siya, sige. Pero wag nating hintayin na lumalim ng husto ha. Mapapagod din tayo sa paglangoy. Medyo mahaba pa bago yung daungan. Minuto lang ang nakalipas.
Unti-unti nang tumaas ang tubig. Para mas mabilis na maitulak ang balsa, pinaahon nila si Miko. Silang dalawa ni Gabo ang tumulak sa tubig at si Miko naman ang taga-alalay. Nung una ay naging maayos naman ang ginagawa nila gaya ng nakasanayan. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Hindi pa kalaliman ng tubig. Halos lampas balikat pa lamang ang mga tagatulak. Biglang may humawak sa paa ni Jafel. Sa lakas ng pagkakahila ng kung anong nilalang, halos tumaob ang balsang mahigpit niyang hinahawakan. Nayawa na. Gabo, dalian mo, umahon ka! Delikado! Miko, ibigay mo yung kawayan kay Gabo. Tignan niyo sa gilid ko ano yung humawak sa paa ko. Wika ni Jopel. Manong, ayos ka lang ba? Wala naman akong nakita eh. Masyado pong maputik, na paano ka po ba? Tanong ni Gabo. Mamaya ako na ipapaliwanag. Bilisan niyo, malapit na tayo. Tugon ni Jopel. Habang iniinda ang nakatusok sa paa, nanalangin siya na sana hindi sila mapahamak. Tahimik niyang hiningi sa ama ang proteksyon. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang pagkalas ng kung anong humahawak sa paa niya. Habol hiningang umahon sa tubig, habang dalawa ay itinatali ang balsa sa pagdadaungan. Nagulat ang mga katiwala nang makita na may butas ang pantalon ng amo. Tinitigan nito mula ulo hanggang paa. Nagtataka sila kung saan galing ang natamo nitong mga kalmot na mababakas sa suot ni Jafel. Ayos ka lang ba, Manong? Bakit hindi mo sinabi na may nangyari sa'yo kanina? Gabo, mamaya na tayo magtakal. Alalayan muna natin si Manong pag-uwi. Balikan na lang natin yan. Wika ni Miko. Manong, kaya niyo po bang maglakad? Ano pong nararamdaman niyo? Manong? Manong! Tanong ni Gabo. Nandilim ang paningin ni Jafel at tuluyan ng nawalan ng malay. Nataranta ang dalawa at binuhat ang amo upang dalhin sa tahanan. Hindi naman kalayuan ang bahay sa lugar. Sumisigaw na ang dalawa ng tulong at kaagad namang nilabas ng ina si Jopel. Ay nako! Anong nangyari sa manong niyo? Gabo! Anong nangyari? Habang inaayos ang kwartong paglalagyan sa anak, wala pa rin itong malay ngunit sobrang init ng katawan. Pinalabas muna ng ina ang mga katiwala dahil bibihisan niya ang anak. Napasigaw siya sa gulat nang makita na puno ng pasa at kalmot ang katawan nito, lalong-lalo na sa bandang binti. Tinawagan niya muna si Jason para may makatulong sa pag-aayos sa anak dahil dadalhin ito sa ospital. Kinakabahan siya. Baka may kung anong ginawa ang mga kasama sa anak. Ilang minuto pa ay dumating na si Jason. Inalam niya ang lagay ng kapatid. Kinausap nito ang ina na hindi nila dadalhin sa ospital si Jafel. Nay, albularyo ang kailangan natin. Hindi basta nakukuha yan sa bugbog. Yung ganyang mga pasa, lalong-lalo na yung mga kalmot. Ito na nga ba yung sinasabi natin kanina sa kanya eh. Sige na, mag-ayos ka na. Tayo na at pupunta tayo kay Mang Rubik. Hindi na po tayo pwede magtagal, Nay. Baka lalong lumala yung pasa niyan sa katawan. Habang nag-aayos sa ina, nagpatulong naman ito sa mga katiwala na buhatin si Jopel. Kaso nga lang, bigla itong nagising at napabalikwas. Tinanong niya kung bakit umiiyak ang ina at natataranta ang lahat. Naupo siya at hinawakan ang kumikirot na noo. Napatitig pa ang lahat sa kanya na parang walang nangyari. Anak, ayos ka lang ba? May masakit ba?
Jason anak, sandali lang ha. Tignan muna natin ang kapatid mo. Wika ni Nanay Jonah. Ano po bang nangyari? Paano po ba ako nakauwi? Kanina lang nagpapahinga pa ako dun sa ilog eh. Napagod po yata ako sa mga binuhat ko. At saka, binuhat ako ng 2 dito sa bahay. Naku naman, pati kayo nag-alala po oh. Wika ni Chopel. Oo, pati ako nataranta sa sitwasyon mo. Saka bakit ba ang dami mong pasa at kalmot? Ano bang nangyari? Halika! Ipapakonsulta ka namin kay Mang Rubik. Baka napaano ko eh. Tanong ni Jason. Mamaya ko na lang po ipapaliwanag. Pero tama nga po kayo. May kung anong nilalang doon sa ilog. Alis na po tayo. Tahimik ang pamilya habang binabaybay ang daan papunta sa bahay ng manggagamot. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan nilang narating ang bahay ng albularyo. Magandang hapon sa inyong tatlo. Aba, may kasama kayong elemento na mula sa tubig. Shokoy! Halika kayo, pasok. Nagagalak akong makita kayo. Wika ng albularyo. Tumatawa pa ito habang nakatitig kay Jovel. Hinawakan nito ang pulso ni Jovel, maging ang mga kalmot at pasa. Sinuri niya ito. Nasabing natuwa sa kanya ang elemento. Matagal mo na silang kasama sa hanap buhay, Jopel. Sa ilang taon, batid nila ang ginagawa mo. Malilikot ang mga Shokoy. Hindi sila nangangain ng iba, maliban sa mga halamang dagat. Sila ang tagapangalaga ng katubigan, pero gaya ng tao, may mga malulupit din, lalo pat naaabuso. Wika ni Mang Rubik. At dagdag pa ng matanda. Maaaring nakakatulong sila ngunit ang hindi lang maganda. Ang mga matatalas na kaliskis na nakapalibot sa katawan nila. Nagdudulot ito ng matinding pinsala sa katawan ng mga tao. Sinabi ni Mang Rubik, mapalad ang binata dahil simpleng mga gasgas at pasa lamang ang natamo niya. O sa ngayon, bibigyan kita ng pamproteksyon. Kung sakali mang bumalik sila at paglaruan ka uli, maaari ka nang makaiwas. Wika ni Mang Rubik. Matanong lang ho, Mang Rubik. Paano yung mga nalulunod? Totoo bang kinukuha at pinapatay sila ng mga nilalang? Tanong ni Nanay Jonah. Sa karanasan ko bilang manggagamot, hindi ko masasabing sila nga ang may gawa eh. Maaari silang makapaminsala, pero hindi lang sila ang mga nilalang o elemento na nasa ilog. Marami pang iba. Natapos ang gamutan bago tuluyang lumubog ang araw. Naging maayos naman ang pag-uwi ng mag-ina. Dito mas naging bukas ang isipan ni Jopel. Naniwala siya sa mga haka-haka sa baryo. Pinakinggan niya ang paalaala ng pamilya. Hindi lang ang mga tao ang nasa ilog. Meron ding iba't ibang uri ng nilalang. Iba't ibang mga elemento na maaaring tumulong o magbigay ng kapahamakan. Ang masasabi ko para sa kwento na to, na-amaze ako na pasensya na medyo ignorante. Ngayon ko lang nalaman na sa ilog pala kinukuha yung mga graba, yung mga bato. Kaya talagang sinearch ko siya kung paano gawin at nakakatawa na may bago kong kaalaman na napulot. Pero sa usapin naman ng elementong nanggambala sa kanila, hindi din kasi sigurado yung albularyo kung tumutulong ba yung Shokoy na umatake. Kasi batay din dun sa kwento, nakahawak yung kamay doon sa balsa. Parang tinutulungan pa nga silang itulak eh.
Kaso nga lang matatalim yung kaliskis, yung katawan ng Shokoy kaya siguro nagkanda sugat-sugat si Jafel. Kayo ba? Ano sa palagay nyo? Bibiktimahin ba dapat siya o tinutulungan? Kayo nang bahala sa comment section. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang susunod na kwento, ang Bantay ng Aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Diyosa. Nangyari ito taong 1987. Nang mga panong ito, kailangan pang humukay ng malalim ng mga tao upang makakuha ng malinis na tubig. Halos kada sitio sa lugar may kanya-kanyang balon, pero hindi lahat ng hinuhukay ay may tubig tabang. Diyosa anak, wala na namang laman yung banga natin. Tagtuyot na ba? Sige na, bitbitin mo na yung maliliit na galon at magsalo ka na doon sa awang. Wika ng ina, na itago na lang natin sa pangalang Miding. Nay, ako na lang po palagi. Andiyan naman po si Rita oh. Bakit parang ako lang po yung nakikita nyo? Kakalinis ko lang po ng bahay saka napuno ko na po ng kahoy yung lutuan eh. Pagpaingay nyo naman po ako. Si Rita naman po oh. Nakailata lang sa papag. Wika ni Diyosa. O siya sige, magsaing ka na lang at ako na ang mag-iigib. Hindi maganda ng bibilangan ng pag-iigib anak. Masama yan. Lalong matutuyo ang lagayan ng inuman natin. Magtatampo ang tubig kapag ganyan ang ugali ng tao. Dapat, magpasalamat tayo na may malinis na tubig tayong maiinom. Hayaan mo na ang mga hindi natulong. Iba ang gumagawa ng bukal sa loob anak. Yan ang itatak mo sa isipan mo. Bitbit ng ina ang galon papuntang awang at siya na lamang ang nagsalok. Ang awang ay isang lugar sa sitio kung saan makakakuha ng malamig, malinis at matamis na tubig tabang. Maswerte ang sitio na nagkaroon ng awang. Mababaw lang ang hukay dahil gawa ng purong daliping bato ang nasa ilalim at matigas naman kung hinuhukay. Sa lugar na ito, ni minsan ay hindi natuyo ang awang kahit El Nino pa ang dumating. Ang paniniwala ng taga-sitio, awang ang pinangalan sa lugar dahil nasa pangalaga ito ng diwata. Marami ang nakapagpatunay na tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may naririnig silang tinig na kumakanta. Kaya naman sa pag-aalala sa ina, minabuti na din ni Diyosa na sunduin ito. Matarik ang pababa ng awang at kung may edad na, mahihirapan ito sa pag-akyat lalo na't kung walang ibang tutulong. Nay, ako na po mag-aakyat yan. Sige na po. Kaya ko na po yan. Saka natatakot ako baka atakin na naman po kayo ng pananakit ng likod nyo eh. Wika ni Diyosa. Halika. Tulungan mo na lang ako para magaan at mabilis tayo. Yung kapatid mo, wag mo nang asahan, mag-aaway lang kayo. Kahit anong gawin natin sa kanya, pag ayaw niya, hindi natin mapipilit. Saka anak, palagi mong tatandaan. Nakakahawa ng malas ang ganyang ugali. Malaki ang pasasalamat ko dahil isa sa inyo ang may kusa. Iba ang hatid na swerte ng taong hindi mabilang sa trabaho. Tandaan mo yan. Dahil sa mga pangaral ng ina, kaya lumaki si Diyosa na masipag at may kusa sa gawain. May mga pagkakataong naaabuso ito ng kapatid pero hinahayaan na lang. Umaasa siya na balang araw, makukuha din ng kapatid ang aral na para sa kanya. Taon na din ang lumipas. Nasa sekundarya na ang dalawa. Dahil sa kanika nilang oras sa eskwela,
Madalas ay hindi na nagagawa ng maayos ang gawaing bahay. Lalo pat abala din ang ina sa pag-aangkat ng mga paninda sa bayan at gabi na kung umuwi. Araw ng Biyernes. Maagang uwian ni Diyosa. Naisipan niyang daanan ang ina sa pwesto para tulungan sa mga paninda. Pinauna niya ang kapatid para man lamang makapagsaing ng maaga. Nay, marami pa po ba tayong paninda? Tutulungan ko na po kayo para makauwi tayo ng maaga. Wika ni Diyosa. Ay nako anak, sana sinamahan mo na lang ang kapatid mo sa bahay. Kaya ko naman dito. Tugon ni Nanay Miding. Nanay, para po minsan matuto din siyang kumilos. Ibalot niyo po yung ibang paninda, Nay. Iikot po ko dyan sa labasan. Ibebenta ko na lang po sa iba kong kaklase. Mag-aalas 7 ng gabi nang makauwi sila. Bit-bit ang gamit na pinaglagyan ng mga paninda. Habang papasok ng tahanan, walang ilaw sa lugar. Napakadilim. Pagbukas ng pintuan, nabaksak nito ang dalang mga gamit sa gulat. Nang makita ang kapatid, nanginginig sa takot habang nakasuksok sa gilid. May hawak pa itong galon ng tubig na hindi pa napupuno. Tila nakakita ng nakakatakot dahil sa reaksyon. Niyakap ito ng ina. Pinakalma at dinama ang noo. Maging ang katawan nito ay napakainit. Indikasyon na inaapoy ng lagnat. Hindi na nagsalita pa ang ina. Binuhat ang anak at tinakbo ito sa bahay ng albularyo na malapit lang sa kanila. Nakasunod naman si Diyosa upang umalalay. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ng manggagamot. Naitago na lang natin sa pangalang Mamang Toyang. Medyo may kadiliman ang lugar dahil ang bahay ng matanda ay gasera lang ang ilaw. Nasa tapat pa lang ng bakod. Tinawag na nila ang manggagamot dahil maraming aso ang nasa labas ng tahanan. Pinapasok sila ni Mamang Toyang sa loob ng bahay. Maupo muna kayong dalawa. Huwag kayong mag-alala. Walang masamang nangyari sa kanya. Hinawakan ng matanda ang noo ng bata maging ang mga kamay. Kumuha ng kaperasong luya. Isinaga sa gaserang hawak. Inihipan nito sabay sambit ng mga kataga. Dinampi sa noo ng bata at gumuhit ng 3 krus sa noo. Paulit-ulit siyang nagbibigkas ng mga kataga. Sa kanilang pagmamasid, lumalakas ang pagsasalita ng matanda na tila nahihirapan. Itinaas ni Mamang Toyang ang hawak na luya habang nagdarasal. Ilang sandali pa ay humikab ito ng napakalalim na tila sobrang napagod at inaantok na. Minuto lang ang lumipas. Natapos na ang matanda. Humingi ito ng barya. Kasama ang luya ay itinali sa damit ng bata. Talagang merong nagbabantay sa awang. May dagawa ang anak mo, Miding. Pinarusahan siya ng diwata. Mabuti na lang at hindi naman malala. Hindi ko masasabi kung ano nangyari. Bukas habang wala pang nakakasalok, kunin mo ang itinali ko sa damit ng anak mo. Ilagay mo dito sa puyo-puyo. Lagyan mo ng kaunting butil ng bigas pang-alay. Humanap ka ng lugar doon na hindi pa naaapakan ng tao. Mainam kung magtutumpo ka ng batong dalipi at ilagay mo to. Maya-maya pa, nagpaalam na sila sa manggagamot. Kinabukasan, ginawa nila ang lahat ng sinabi nito. Lumipas ang ilang araw ay tuluyan ng gumaling ang kapatid.
Umasa ang ina na maging tanda ito sa anak. Naisip naman ni Nanay Miding gumawa ng altar upang makapag-alay. Magsisilbi itong paalala para sa lahat ng mga taga-baryo. Magsisilbing babala sa lahat ng mga dayo na dapat magbigay galang at respeto sa bantay ng banal na tubig. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento. Opinion ko, naniniwala talaga ako sa merong tagapagbantay ng mga banal na lugar. Kagaya na lang ng sikat na lugar sa Banahaw. Kasi nung pumunta kami doon dati, maging yung mga lokal na residente doon, hindi nila basta-basta pinapababa yung mga anak nila doon sa lugar ng tubig ng Banahaw. Doon palang mapapaisip ka na bakit yung mga residente hindi nila hinahayaan na pumunta yung mga anak nila sa lugar. Ibig sabihin lang, talagang maraming kwento doon sa banal na lugar. Maaring may mga nawawala o di kaya naman bigla na lang nababaliw matapos pumunta doon sa lugar. Kaya naman iba yung pag-iingat ang kailangan para sa mga tao na dumadayo sa iba't ibang lugar na hindi natin kabisado. Makinig sa mga sinasabi ng lokal kasi sila yung nandun. Kabisado nila yung lugar. Yun lamang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.